Kakapasok lang, exposed na PBBM. Na-shock, nagkagulo sa Malacanang. Soto Filon naglabas ng ebidensya. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Insider. Ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Pinas News Insider para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Insider at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ang balita ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos mamigay ng bigas na may pangalang Romualdez Rice, Speaker Romualdez tila kinuyog ng taong bayan. At sikat na broadcaster na si Ted Filon tila nabuking ang NFA administrator na laon o lumang bigas di umano ang ibibenta sa kadiwa ni PBBM. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, hindi nga raw masama ang tumulong sa kapwa, pero ang tumulong na may hinihinging kapalit na tila gamit ang pondo ng bayan ay hindi mabuti. Ito ang naging saad ng ilan sa ating mga kababayan matapos ibahagi ng isang netizen online na kumuha ng kanyang ayuda na ang kanyang bigas na nakuha ay may pangalan ni Romualdez at tinawag nga ito na Romualdez Rice. Bagong tatak ng ating bigas ngayon ay Romualdez Rice. Alam nyo ako sa totoo lang talaga, is mas maganda siguro kung mayroong mga ganyan or kung ikaw ay tutulong ka sa kapwa mo, is huwag mo na lagyan ng pangalan, Marioso. Kasi ang isang magiging ibig sabihin yan di ba? Magiging ibig sabihin yan, ano ba yan? Namumuliti ka ba to? Hindi, syempre ganun. Sa ibang tao, siguro, walang ibig sabihin yan. Pero parang malabo yung sa ibang tao walang ibig sabihin yan. Dahil lahat ng mga tao ngayon, alam na yung mga ganyang klaseng galaw. Alam na yung motibo. 'Di ba? Kasi nakalagay pangalan mo 'Di ba? Ganun yan para matandaan nila. Yung sinasabi ko nga dati, kahit hindi ilagay ang pangalan, kahit walang pangalan, kahit hindi ka nga nila makita kahit hindi mo sabihin na ikaw ang nagbibigay ng tulong sa kanila mararamdaman at mararamdaman nila kung sino yung nagbibigay ng tulong na yun. 'Di ba? Kasi ang chismis ay may pakpak. May magsasalita at magsasalita na, uy, kay galing talaga yan. Ganyan, 'di ba? Hayaan mong mga tao ang mga makarecognize. Mas maganda yung ganun Sila yung makaka-recognize sa'yo kaysa yung talagang pilit mo kaysa talaga yung paulit-ulit mo pinangalandakan, ganito, ganyan. Medyo kasi hindi maganda pag ganyan nakapangalan sa Anong tuloy ng ilan sa ating mga kababayan? Saan nga ba galing ang pondo na ipinambili nito? At bakit kailangang lagyan pa ng pangalan ang ayudang bigas? Ayon pa kay Crisette Laureta Chu, she posted, tawa na lang tayo Ang mga bagay kasing ayuda dapat hindi na nilalagyan ng pangalan yan. 'Di ba? Na lang because he's shameless and blunt at politicking has become a subject of mockery. But di dapat tayo tumatawa. There should be a law that penalize Martin Romualdez from using taxpayer money to EPAL. A law that stops him from putting his name on rice, on coffee, on cash ayuda, on tarpaulins and events where they distribute cash aid as if it is from his own pocket. Hindi mo pera tong EPAL ka. Martin Romualdez shameless politicking is making Bongbong Marcos look weak. Sobrang garapal. Kung meron mang rude and ruthless, it's Martin. And ko. Diyos ko! Hindi po pwedeng mamigay ng bigas na wala yung pangalan nyo. Hindi po pwedeng mamigay kayo ng tulong na galing sa puso, sincere kayo. Diba? Hindi yung meron na naman kayong agenda. Sa totoo lang, ano ba ang rason bakit pinaglalalagay nyo yung pangalan nyo dyan? My God! Kasi nga may agenda kayo, gusto nyo matatak sa mga utak ng mga Pilipino, di ba? Yang apelyido nyo.
Hindi nyo naman talaga concern ang mga Pilipino. Hindi nyo Ayan nga yun, yan talaga yung lumalabas eh. Gaya nung sinasabi ko kanina. 'Di ba? Gaya ng sinasabi ko kanina na kahit itatak ng itatak yung mga pangalan diyan sa mga ayudang pinamimigay na yan, 'di ba? Naramdam ng mga tao yan kung taos puso mo yan o hindi. Ang taong nagbibigay talaga ng tulong, sa totoo lang, mga hindi yan nagpapamedya. Hindi nila pinangangalandakan kung sino sila. Yun ang mga totoong tumutulong na tao. 'Di ba? Kasi tumutulong ka, kailangan mo pa bang ipamedya? Kailangan mo pa bang ipakita ang pangalan mo? Although, sige, may mga napapanood tayong mga vlogs, no? Mga vlogs na tumutulong sila, bini-video nila. Kasi para sa akin, content nila yun eh. No? Pasensya na sa mga sa mga vloggers na gumagawa ng pagtulong po. Alam natin, gumagawa po kayo ng pagtulong sa kapwa. Maraming salamat sa ginagawa ninyo. Pero alam ko rin po kung ano talaga yon is para sa content din po yun. 'Di ba? Sa content na ginagawa nila. Tutulong sila, syempre, pag tumulong, maraming views na lalabas. Maraming views, 'di ba? So, kikita uli sila. Yung kinikita nila, maaaring ipantulong uli nila. 'Di ba? Yun ang kagandahan naman sa mga vloggers na gumagawa ng pagtulong. 'Di ba? Syempre, manonood ako, uy, tumutulong si ganto, namimigay ng ganto yung isang vlogger. 'Di ba? So kapag kumita siya dun sa video nyon, maraming views, 'di ba? Kumita siya. Ayun, ipantutulong niyo uli yung pera niya. Kasi syempre, kung sa sarili niya mang pera 'yon, syempre kung gusto niyang tumulong, gusto kong tumulong pero kapos ako, wala ako ganong pera. Paano ako makakapag-produce? Yun yung tanging paraan. 'Di ba? Kaya sila nagvi-video habang tumutulong. Pero eto kasi, kapag ikaw ay nasa politika, mahahaluan ng hindi magandang isipin. 'Di ba? Kasi parang nangangampanya o isinasaksak mo sa isip ng mga tao na kailangan tandaan namin yung pangalan mo. Na parang syempre parang ginagawa mong tanga yung mga tao, gano'n. Dapat hindi na po nilalagay ang inyong pangalan sa bawat ayudang ipinamimigay ninyo sa mga tao. Gaya ng paulit-ulit kong sinasabi, hayaan nyo po ang mga tao ang makaisip, no? Na, uy, kayo pala yun, siya pala yun, ang bait na naman, tumutulong sa atin talaga. Hayaan po natin na sila ang mga recognize sa inyo. Kasi once na ang mga taong bayan ay nakikita talaga kung tumutulong ka ng taus-puso, ay sila talaga yung taus-pusong susuporta sa'yo. 'Di ba? Kasi yung mga ganyan kapag nilalagay ang pangalan, parang kasi yan lalabas yan parang, parang namumuliti ka pag nanalo to, ganyan. Kailangan tandaan natin yung pangalan niya para pag tumakbo siya, ganun. Diba? naman talaga concern na mabigay ng tulong sa mga Pilipino. Ginagawa nyo lang yan kasi gusto nyong tumatak ang mga pangalan nyo sa mga Pilipino. Pero sobrang nakakalungkot naman ito mga Lods, di ba? Ginagawang pulubi ang mga Pilipino. Na in the first place, galing naman sa atin ito. Sa mga tax natin. Yun nga, yung pinamimigay na bigas na yan, galing din talaga sa mga Pilipino. Bakit hindi na lang po ba natin ito gawin? Itong gawin na lang, no? Bakit hindi na lang po gawin? No? Nagawin yung mura yung mga bigas. Gumawa na lang kayo ng paraan kung paano mapapababa. Hindi naman po namin hinihiling na pababain nyo ng 5 piso yung bigas o 10 piso 1 kilo. Ang hinihiling lang po namin ay yung pababain nyo ng kahit konti, yung magiging abot kaya ng taong bayan. Lalong-lalo na yung mga nagtatrabaho ng minimum, yung iba, below minimum pa nga eh. Diba yung tipong sasapat sa pamilya nila? Diba? Hindi kasi, mamimigay ka ng mga ayuda-ayuda na bigas, ipamimigay mo sa mga tao, panandalian lang naman nilang papakinabangan yan. Bakit hindi po tayo gumawa ng pagtulong sa taong bayan na long term? Bakit puro short term po ang ginagawa ninyo? 'Di ba? Kung kayo po ay nagpapabango ng pangalan, 'di ba? Pinapabango niyo pangalan niyo eh. Kung kayo itatakbo sa mga posisyon, bakit hindi kayo gumawa
ng pagkilos na talagang tatatak sa mga tao? Bakit hindi kayo gagawa ng mga pagtulong talaga na mararamdaman ng mga tao? Ganun yun eh. 'Di ba? Kung puro ayuda na lang tayo umaasa, parang ginagawa nyo is parang nagbibigay kayo ng limos sa mga tao. Na alam naman natin na wala naman talaga tayong krisis sa bansa, kundi ang mamahal lang ng bilihin. At West Philippine Sea. 'Di ba? Iyan ang ano natin eh, wala naman tayong pandemic para mamigay ng ayuda. 'Di ba? Wala namang ganon. Bakit hindi na lang kayo gumawa ng paraan? Total, nasa posisyon naman po kayo. Gumawa po kayo ng paraan para ang mga bigas natin kahit papano ay maging abot kaya ng taong bayan natin. Hindi yung ganyan. Hindi po ayuda ngayon ng sagot, kundi pagkilos at paggawa ng paraan kung paano masusolusyonan ang pagtaas ng bilihin sa bansa natin. Kaya hindi namin hinihiling na babaan nyo ng sobra. Ang hinihiling lang po natin dito ay yung maging abot kaya ng masa. 'Di ba? Yung maging abot kaya nila. Na magiginhawahan sila at siguradong may matitira sa sweldo nila. Ganun yan para sa pamilya nila. Pero nire-recycle nila, kunwari tulong nila, kunwari ayuda, yun pala, galing din naman sa atin yan. At ang pinaka nakakatawa sa lahat, di ba? Ilalagay pa talaga nila ang mga pangalan nila, ang kapal ng mukha. Yun lang. Samantala, sikat na news broadcaster at commentator na si Ted Filon tila may patama matapos tila mabuking nito ang National Food Authority Administrator sa isang panayam sa kanilang bagong programa na ipinatupad ni PBBM na kung saan magbebenta silang muli ng murang bigas na nagkakahalaga lamang ng 29 pesos na tinatawag nilang laon bigas o aging stock na bigas na Laon para sa akin, hindi ako nagagandahan sa bigas na laon. Diba? Kung ikaw gagawa ka ng tulong na ganyan, bakit hindi mo papagandahin ng konti? Para sa akin kasi hindi ako nagagandahan sa bigas. Ewan ko sa inyo mga katunay, kasi yung iba sinasabi nga is maganda yun. Pero para sa akin parang hindi siya ganun kaganda. No, hindi siya ganun. Bakit hindi? Kasi parang kung magbibigay lang tayo ng tulong, bakit hindi niya nalubos-lubusin? Kaya sinasabi ko, kung pabababain ng ganyan, may 29 pesos na bigas, siguro yun lang ang kayang ibigay ng 29. Nako, mahirap naman yan. Baka kung saan naman galing naman yan. ayon kay Ted Filon, sa waray na interpretasyon, bigas na ayaw na nilang kainin sapagkat ito daw ay bigas na luma na o matagal nang nakaimba at bigas na luma na, kung totoo man ito, 'di ba? Mantakin mo, ipapakain mo sa taong bayan kung bibili sila ng 29. Siyempre kakagatin nila yung 29 pesos. 'Di ba? Kasi nga mura eh. Pero wag naman po yung ganyan na sasabihin na luma pala. 'Di ba? Ay kung ganyan mag-taste na lang tayo sa mahal. 'Di ba? Wala naman tayong magagawa kaysa ipakain natin sa mga anak natin ganyan. Para naman tayong ginawang baboy, Mariosep naman. Tila di umano malapit ng masira ayon pa sa ating mga kababayan. Sila kaya kumain yan di porket mahirap. Sa mahirap pakakainin na lang ng ganyang klaseng bigas. Di pamilya kaya nilang unang kumain yan. May bigas pa naman palang stock ang NFA. Bakit hindi dinispose yan? Antayin pa talaga. Di ba? Tinago lang yan. Dapat dati pa nilabas yan. Napakaraming krisis ng bansa natin noon. Bakit hindi pa nilabas? Bakit ngayon? Tapos ibebenta nyo ngayon ng 29 para sabihin may murang bigas. Di pag naubos na yan, wala na tayong murang bigas, balik sa normal na naman. Ba, gusto naman kung luma naman, Mariosep naman, wag naman tayong ganyan sa taong bayan. Kawawa naman si Juan. Tagang maluma at maging laon. Diyos ko, kayo na ang bahalang gumante para sa aming mahihirap, sa amin sa waray. Ang ibig sabihin ng laon ay luma. Tiyak iyan yung mga galing sa bagyo o matagal ng stock ng NFA at tinanungan ng maayos na bigas at magmukhang bago. Yung tipong yan yung huhugasan mo ng 10 beses bago pumuti.
Yan ang style ni Tamba. Imbes nagtitipid ka, bibili ka ng bigas na mura. Ang kapalit naman yan, ospital ang bagsak. Pag Yun nakakain yan, mas lalo kang maghihirap. Kung ospital ang bagsak sa nakakain, laon, old stock yan, maamo yan, bawal Parang yan. ang nangyayari hayaan mo na ibenta sa kanila yan. Diba? Yan, bigas na yan. Hayaan mo sa kanila. Gusto nila ng bigas na mura para masabi kasing natutupad yung 20 pesos na bigas. Ay kung ganyan lang po ang mangyayari, hindi na po baling walang 20 pesos na bigas. Salamat na lang po. 'Di ba? Kung ang magiging kapalit naman yan ay mauospital naman yung mga kababayan natin. 'Di ba? Kung luma man yan. Mas maganda nga naman na mauuna kayong kumain na yan ang magiging bigas nyo din. 'Di ba? Kaya huwag niyo naman ginagawa pong ganyan ng mga taong bayan. Kaya ang mga taong bayan is lumalayo ang loob sa inyo. 'Di ba? Politiko kayo. Kaya dapat ang ginagawa nyo, mapalapit ang loob ng taong bayan sa inyo. Kaso nga lang, ang nangyayari, kayo ang gumagawa ng paraan para ang loob ng taong bayan ay lumayo sa inyo. Diba? Sa kakaganyan. Mariosep naman. Yan sa may sakit at mga senior. Dapat kasi, pababain na lang ang presyo ng bigas sa palengke Yan, sa buong tama. Pilipinas. Yan ang totoong ayuda Yan ang para sa sinasabi Pilipino. At natin. karamihan sa mga Bakit hindi nyo nalang pababain ang mga presyo ng bigas? Diba? Pababain nyo. Yung abot kaya ng masa. Hindi yung ganyan, puro ganyan lang. May magagawa naman po kasi kayong paraan. Bakit hindi nyo ginagawa? Diba? Mas tatatak sa mga Pilipino yun. Mas tatatak sa taong bayan yun. Mas magugustuhan nila yun. Dahil yun ang hinihiling ng karamihan. Kapag ako nga bumibili ng bigas, ang dami nagre-reklamo, ang mahal-mahal na. Diba? politiko na Minsan nga, may nadidinig ako, minumura pa yung presidente kapag bumibili ng bigas pag narinig nilang mahal. Ano totoo yan, mga katunay? Oo, may nakakasabay akong ganun. pangalan sa kanila yung mga ayuda, etc. Pera naman ng taxpayer galing yung pinangbigay. Ang kakapal ng mukha. End quote. Ayun, natating natunghayan ng video na nagbula kay Pinas News Insider. Ayan, at syempre natunghayan natin kanina si Mr. Real Talker. Ayan, mga katunay, kayo anong masasabi nyo tungkol dito sa video na ating natunghayan ngayon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.